In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Let's talk about the next spot ETF na magkakaroon ng approval. Nangunguna dyan si Solana at si XRP. Sino ba sa dalawang ito ang posibleng maunang magkaroon ng approval? Ang mga pagbabago sa CFTC at pagtrato nito sa crypto industry at yung posibilidad ng new all-time high ni Bitcoin ngayong Q1 ayon sa Grayscale. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa latest news ngayon sa pagitan ng XRP at Solana pagdating sa potensyal na susunod na crypto ETF approval. Matapos tayong makakita ng unang spot Bitcoin ETF noong January 2024, pati na rin Ethereum ETF. At dahil nga nagbago ang ihip ng hangin sa US, in fact, marami ang nagsasabi na tapos na ang regulation by enforcement era na pinauso noong panahon ni Gary Gensler at ngayon mukhang may tsansang maaprubahan ang iba pang crypto ETF kabilang na nga sina XRP at Solana. Nag-umpisa ang lahat nang biglang lumabas ang balita na inacknowledge ng SEC, Security and Exchange Commission, ang isang Solana-based ETF application noong February 6. Sa parehong araw, may 4 na fund managers na nagpasa rin ng application para sa XRP ETF. Dahil dito, lumabas sa Polymarket ang mga bet ng mga traders kung sino ang unang makakascore ng approval. Lumalabas na sa tingin ng karamihan, mas mataas ng bahagya ang chance ni Solana, 85% daw, kumpara kay XRP na 80% para sa taong 2025. Pero mababa pa naman ang volume ng bets kaya hindi pa solid ang conclusion. May early deadline din na tinitingnan ang mga bettors approval bago mag July 31. Doon humigit kumulang 36% ang chance ni Solana habang 40% naman ang chance ni XRP at mas malaki ang kabuuang pusta. Ang tanong, bakit nga ba malaki ang chance ni Solana at bakit marami din ang naniniwalang kayang humabol ni XRP? Una, Solana Trust Conversion to ETF application ng Grayscale ang isa sa malaking driver. Inacknowledge ito ng SEC at sa October ang deadline para magdesisyon. Kung titingnan natin ang performance ng Solana Network, mataas ito lalo na noong nagkaroon ng meme coin trading frenzy kung saan billions of dollars ang trading volume. Ang argument pa ng iba, dahil operationally malakas si Solana, mabilis ang transaction at mababa ang fees, baka mas madaling ma-justify na hindi siya purely speculative at may utility siyang malinaw. Isa ito sa posibleng makaangat sa mata ng regulators ayon kay security lawyer na si Yorij Brisov. Ngunit hindi rin madali ang daan ni Solana. May mga nakabinbing kaso pa kasi tungkol sa ilang major exchange na sinasabing nakalist ang Solana bilang unregistered security. Noong panahon ni Gensler, maraming crypto assets ang tinawag na securities, kasama ang Solana, Cardano at Matic. Kung hindi pa tapos ang mga kasong iyon, baka mahirapan pa rin magkaroon ng full-blown approval ang isang Solana-based ETF. Sa kabila nito, may rumor na humihina na raw ang crypto enforcement capabilities ng SEC dahil may 50 lawyers umano na nire-reassign. Kung totoo yun, baka lumuwag ng kaunti ang pressure kay Solana. Samantala, si XRP ay matagal nang matunog noong panahon ni Gensler. Sinampahan ng kaso ang Ripple Labs dahil sa sale ng XRP, ngunit nagkaroon ng partial victory si Ripple noong July 2023. Sabi ng judge, hindi raw inherently security ang XRP at ang institutional sales lang ang pwedeng saklawin ng Howey test. Kaya nga napaka-unique ng sitwasyon ni XRP. May legal clarity na siya kahit papaano na hindi security ang token. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng iba na mas may laban actually si XRP dahil wala siyang ka-level na clarity. Habang nakabinben pa rin kung security ba ang Solana, si XRP naman ay may bahagyang linaw na. Pero tandaan, hindi ibig sabihin ay fully cleared na ang lahat. May mga allegation pa rin hingil sa centralization at malawakang impluensya ng Ripple sa XRP ecosystem. Ito'y isa pang bagay na baka pagdudahan pa rin ng SEC, lalo't kailangan nilang i-evaluate kung gaano ba kalaki ang role ng Ripple. Tingnan naman natin ang possibility na baka maunahan sila ng Litecoin. Lumalabas na si James Seyffart, analyst sa Bloomberg Intelligence, ay nagsasabi na baka si Litecoin pa ang unang magkaroon ng spot ETF approval dahil mas matagal na ito, 2011 pa nagsimula at historically parang mas safe tingnan. Wala rin gaanong legal baggage si LTC. Pero so far, mas marami lang talagang ingay ang Solana at XRP dahil mas malaking market cap at merong mas malaking user community. Pwede pa rin naman mangyari na biglang magtungo ang mga proponents ng Litecoin para i-push ang LTC-based ETF
ETF, kahit papaano, open pa rin ang possibilities lalo't nagsisimula ng maging mas friendly ang US regulator sa crypto. And speaking of regulators, hindi lamang SEC ang gumagawa ng malalaking movement. Pumasok din sa eksena ang Commodity Futures Trading Commission, CFTC. In-announce nila na magkakaroon ng isang crypto industry forum para sa digital asset pilot program na kanilang binubuo. Ang balita pa, inimbitahan nila ang mga CEO ng malalaking kumpanya kasama ang Circle, Coinbase, Crypto.com at Ripple para magbigay ng input tungkol sa tinatawag na tokenized non-cash collateral pilot. Ayon kay acting CFTC Chairman Caroline Pham, groundbreaking initiative daw ito para sa digital asset sector. Mukhang gustong maging mas open at collaborative ng CFTC taliwas sa enforcement first approach na ginawa ng SEC nung panahon ni Gensler. Magandang context dito, hinirang si Caroline Pham bilang acting chairman noong January 2025 habang wala pang permanenteng appointee si President Donald Trump. Dahil dito, inaasahan na ang mga agencies gaya ng CFTC at SEC ay magkakaroon ng mas maluwag na approach. Hindi naman ibig sabihin na wala ng enforcement pero mas bibigyang linaw daw ang mga patakaran at mas tututukan lang ang fraud at consumer protection. Sa CFTC side, inireorganize nila ang Enforcement Task Force para mag-focus na lang sa dalawang main groups, retail fraud at complex fraud. Tinanggal na raw nila yung masyadong malawak na crackdown method at tututukan nila yung talagang nanloloko. Bukod doon, nagsasagawa sila ng mga roundtables kasama ang crypto industry leaders para makakuha ng public input sa digital asset market structure. Sabi ni Pham, gusto nilang bumalik sa basics at mag-host ng staff roundtables para magkaroon ng robust administrative record. Sa madaling salita, gusto nilang maunawaan talaga kung paano i-regulate ang DeFi, stablecoins, NFT at iba pang parte ng crypto ecosystem nang hindi basta-basta binabagsakan ng kaso. Sa ganitong approach, posibleng mas maging malinaw kung ano ang dapat i-file, kung paano i-rehistro at kung ano ang legitimate versus scam. Pag-usapan naman natin si Bitcoin. Ayon sa Grayscale Research, may posibilidad daw na maabot pa ni BTC ang new high ngayong quarter 1 ng 2025. Medyo surprising dahil merong sluggish jobs print sa US. Bumaba ang additional job sa 143,000 lang noong January, mas mababa kaysa sa inaasahan. Pero sabi ng Head of Research ng Grayscale na si Zach Pandy, mukhang price in na raw ng market ang tighter monetary policy. At posibleng hindi naman mag-cause ng malaking shakeout sa price ni Bitcoin. May dagdag pa daw na policy tailwinds, lalo na't pinag-uusapan sa Kongreso yung stablecoin legislation. Kapag naipasa ito, maaaring mas lalo pang lumakas ang kumpiyansa ng mga institutional investors dahil maraming stablecoin ang pinaplanong i-regulate ng malinaw. Pwedeng maging stepping stone ito para maging mas malawak pa ang pagtanggap sa crypto. However, ang FedWatch tool ng CME Group ay nagpapakita ng maliit na tsansa ng rate cut sa March meeting. Pero at least hindi masyadong sisipa pataas ang rates kung talagang humihina ang economy. Kapag neutral o dovish ang Fed, pwede itong maging bullish factor para sa crypto. Sa legislative side, may draft bill na nilabas kamakailan ng dalawang US Congress people na naglalayong mag-establish ng regulatory framework para sa mga stablecoin. Nakalagay dito ang 2-year halt sa mga endogenously collateralized stablecoin. Ibig sabihin, bawal mag-issue ng stablecoin na ang backing ay galing din sa self-issued digital asset. Kung matutuloy ito, medyo magbabago ang dynamics ng DeFi protocols na gumagamit ng algorithmic stablecoins. Naka-state din na kailangan pag-aralan ng US Treasury Department ang stablecoin at maglabas ng resulta. Kaya maraming posibleng senaryo at ang magiging usapan dito. Price action update naman tayo kay BTC. As the time of recording, naglalaro ang price ni BTC around 96 to 97,000 price level. So this kind of price action is still a sign of weakness kasi nasa ilalim siya ng 100,000 at mataas yung chance niya na bumaba pa below 90,000. Although nandito pa din siya sa range, kailangan nating makakita ng strong bounce if the bull wants a new all-time high. At para mangyari yon, it needs a positive catalyst like yung Bitcoin Strategic Reserve approval, etc. Any positive news that could shift the momentum from bearish to bullish. Kasi ang market sentiment ngayon, ang nangingibabaw is fear due to trade war, walang rate cut, mga dahilan na magdudulot para ang mga investors ay umiwas sa mga risk assets. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.